Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po tayo sa ating programa, ang Bread. Ako po ay si Romel Ortega, isang graduate ng University of Santo Tomas at meron din po akong master's degree galing sa PLM or Pamantasan ng Lungsod ng Maynila at isang master's degree din po galing sa ENE Barcelona ng Spain via online learning. Okay po, ano po ba ang ating programa? Ang programa natin ay pinamagatang bread o tinapay. Ano po ba yon? Bakit tinapay o bread? Well, sa panalangin po ni Jesucristo, tayo po ay isang Katoliko at naniniwala tayo sa Kanya, yung panalangin niyang bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, yun po ay nagpe-pertain sa material things, no? So, unang-una, of course, tinapay nga, literal, at yung mga ibang bagay, halimbawa, humingi tayo ng ating bahay na matitirahan, so, material po yun. Kotse na masasakyan, material po yun, no? So, yan yung concept ng ating magiging talakayan or programa, at sana'y maunawaan ninyo na while we will talk about environment, society, community, politics, and market and economics, bread po ang pinatutunguhan ng lahat ng yan, no? In fact, yan yung enticement ni Satan sa anak ng Diyos na baka pwede mong gawing itong mga bato na maging bread. Sana nga, no? Pero hindi siya pinatulan ng ating Panginoon. Anyway, let's go back sa ating topic. Ito po ay tinatawag natin GSMPE. Ano ba yung GSMPE? So una, banggitin muna natin yung G. It pertains to word green, no? Ano ba yung word na green? Berde, no? Luntian sa ating mga Pilipino. At sinasabi natin, pag ikaw ay berde, maka-environment ka. So totoo nga 'yon, no? Green or pag greens, pag sinabi mong greens, ito yung mga tao na naniniwala sa environment as a political issue, economic issue, social issue, no? Spiritual issue. Yan yung mga greens. Usually sa Europa, dun sila malakas, no? Meron tayong mga political leaders at saka political groups or political parties na tinatawag natin greens, no? Ganon din po sa Australia at sa New Zealand. Sa US meron ding green party, no? Sa Canada meron din. Isipin nyo, dito rin sa Pilipinas meron tayong mga kasama na nasa greens, no? Kasi naniniwala sila sa kausa o cause ng environment. Kasi sa totoo lang nasisira na natin ng mga tao ang environment. Ano pa ba? Ano ba yung susunod? So, GS, doon tayo sa S, social. Social has something to do with people. Yung relationship between persons, tinatawag natin yan na community or social. Society. Yan. Ating pamayanan. Kasama na yan dyan, no? Society. Actually, sa German term before, meron silang tinatawag na Gemeinschaft tsaka Gesellschaft, no? Pag Gemein, it pertains to community. Pag Gesellschaft, it pertains to society. So magkaiba 'yon, no? Magkaiba yung dalawang bagay naman. Importante kasi ang relationship natin sa bawat isa. Kung paano natin ituring ang ating kapwa, ganoon din natin tinuturing dapat ang ating sarili. No? Kung mabait tayo sa ating sarili, mabait din tayo sa ating kapwa. Sabi nga ni Kristo, dalawa lang ang batas. Pataas sa Diyos at pababa or vertical, no? Horizontal para sa ating mga kapwa. So, yun po yung ating part na tinatawag na society, social. Usually, pag sinabi mong social, compassionate ka sa kapwa mo, no? Compassionate. Kapag may social program, halimbawa, hospitalization, hindi na makabayad, pupunta sila sa tinatawag nila natin dati na SOSA. Ano ba yung SOSA? Social, yung it has something to do actually with insurance,
nagpipitch in kayo ng pera para eventually yung gagamitin ng nagkasakit o namatayan ay yung pinagsama-sama mga pera, socialized, no? Yung mga ganung aspect. Labor or organized labor, yung mga unions, it pertains to sa social part, no? Na hindi lang sarili individual ang pinag-uusapan dito. Kaya nga sabi nga ni Vladimir Putin last time, no, nagkakaroon ng layoff sa mga bansa, no, kasama ng Russia. Meron siyang pinapirma. Sinabi niya doon sa magle-layoff ng mga empleyado, where is your social responsibility? So, importante po yun, ano? So, meron tayong social responsibility. Pangatlo po ay market. Ano po ba yung market? It has something to do with economy, no? Market kasi is, tingnan ko lang yung aking definition, no? Something to do with exchange. So, nag-exchange tayo, no? With other people, kung ano man, bagay o serbisyo na pwede nating ibigay para sa mga tao, no? Hindi lang ibigay, bilihan, ano? Exchange nga ang tawag doon. Ang market kasi is a force, no? Naniniwala sa market force or forces. Depende. Ito po ay isang invisible na isang concept, no? Kasi merong market na tangible, eh. Yung pinupuntahan natin, palengke, no? Tinatawag din yan ng mga Ingles na market, sa Espanyol is merkado. So, yan ay tangible na yun, yung mga merkado yun, doon mo talaga i-exchange yung bagay. Pero pag sinabi mo, magkano ang price sa market, it does not necessarily mean na nasa pamilihang lugar, no? Pamilihang bayan or palengke. Pwedeng concept lang, merong telepono yung isa, sabi niya magkano sa'yo, sasabihin sa over the phone, ganito. So, merkado na po yun, no? So, maniniwala sa exchanges, no? Sa market. Kasi merong state power, merong market power, or forces, state forces, at saka, hindi sundalo. Market forces, at saka, yung power ng state. So, sa exchanges, merong kumikita, merong nalulugin. So, naniniwala tayo sa profit, no? Sa profit motive. Hindi tayo adverse sa salitang profit. Naniniwala tayo sa opportunities at saka sa mga profits. So, yun po, merkado. It's something to do with economy and market. And then, siyempre, political economy, hindi natin pag-ihiwalayin yung politics sa economy. Kasi dati nahiwalay yan, eh. So, politics is something to do with state power, person's power, no? Pwede rin, no? Kasi with power, nakaka-achieve ka ng mga bagay, napapasunod mo yung tao, o nagagawa mo ang gusto mo through laws, kung ano pa man, sa pag-uutos. No? Pero karamihan yan sa batas, eh. That's why we have governance, no? So, nandun yung state power. Pwede natin magamit ang state power para ma-enhance ang buhay ng mga tao. Kahit sa ekonomiya, pwede natin silang isama sa ekonomiya ang power. Kasi nandiyan yung ating moral guidance sa pagpili, sa paggamit ng limited resources. So, nagagawa yan ng mga politicians. Meron silang economic power, kahit anong sabihin na natin. Now, it's political economy kasi ayaw natin paghiwalayin yung ekonomiya at saka power. Yung ekonomiya naman, usually, of course, it pertains to production and consumption of goods and services at saka in-betweens, no? So, doon, kailangan mas efficient ka. Pero ngayon, hindi na lang mas efficient ka at profitable because dapat may concern ka sa tinatawag nating environment, sa society or sa mga ibang tao at sa governance. Kailangan malinis na governance, no? Hindi yung andyan, yung baha natin, no? At marami na nagsasabi, kasama na rin ako, na maaaring sa corruption kaya hindi nagawa yung mga dikes
at saka mga flood control projects. Hindi man mahirap gawin yon, engineering feat, no? Pero ang sinasabi natin, it's a matter of guiding the waters, kung saan pupunta para makalabas papuntang dagat or sa malalaking ilog. Hindi pupunta sa bahay natin para bahain tayo. Anyway, so yun yung GSMPE. Yun ang ating pinakamagiging programa. Now, let's go to the first part, no? Nandoon yung sinasabi nating spiritual. So, dito na tayo sa ekonomiyang part. Kasi focus din ito ekonomiya. Pero, yun nga, we give equal weights sa mga dapat nating isama. Dahil ang antro o tao ay holistic, no? Hindi lang tayo homo economicus. Ano sinasabing homo economicus? Ang homo economicus ang tinatawag nilang ang taong ekonomiya lamang. Hindi ho, spiritual ho tayo. Sa totoo, yun ang unang pinagsasabi. Political din tayo, may power, social, meron din tayong camaraderie, at kung ano-ano pa, no? Psychological, kasama din. So, importante dito sa atin yung behavioral economics. Sa pagpili ng mga bagay. Kung bibilihin mo ba yung pro-environment na produkto o yung nakakasira sa environment, no? So, kasama din dyan sa production or sa product yung pricing. Kaya bang i-avail yung sinasabi nating presyo sa merkado ng mga produktong pro-environment. So, maraming intricacies to, no? Pero hindi tayo susuko. Nandito tayo para lumaban para sa environment. Naniniwala rin tayo sa isinulat ni dating Pope Francis, may he rest in peace, na Laudato Si. So, kasama yon sa ating programa sa mga susunod pang mga linggo, no? Or panahon. Naniniwala rin tayo sa tinatawag nating social doctrine of the church. So, hindi man ako nagsisimba, pero binabasa ko po yun, no? Pinapakinggan natin sila. Tinitingnan natin kung anong programa ng simbahan para sa mundo, dahil wala naman siya magagawa sa langit, eh. Hindi niya naman pwedeng baguhin ng langit, eh. Madadagdagan niya yung mga nasa langit, pwede, or yun yung function niya. Pero habang nabubuhay tayo rito sa mundo, dapat alam natin na ang concern natin ay ang mundo. Gawin nating heaven ang earth, no? Yun nga, eh. Sabi nga ng mga Hudyo, kahit ng mga Buddhist or mga Taoist, hindi natin alam yung nasa langit, eh. So, dito na lang natin, pagandahin natin ang mundo. Huwag natin sirain. Kasi pag sinisira natin, parang yung bahay mo, sinisira. Siyempre, ayaw mo yun, ano? Meron mga taong mahilig sa bahay, magpaganda ng bahay, linisin ito, kailangan mabango, kailangan kaaya-aya. So, ganun din tayo sa environment natin. Kaya nga tinawag nila yung Laudato Si na common home din. Another title, no? Subtitle, Our Common Home. So, kasi ang earth, sa totoo lang, maaaring sa buong trilyon-trilyong stars at planets, maaaring isa lang ang earth. Ibig sabihin, unique siya, no? Pwede magkaroon ng, katulad din natin na nakakapag-accommodate ng life. Pero, yung earth itself, o herself, ay unique, no? So, dito lang ako po. At, sa susunod pang linggo, pag-usapan natin. Sana may tumawag, no? At magkaroon na rin ako ng kasamang kausap dito, no? Maliban lang sa inyo, upang mapag-usapan natin ng gusto ang tungkol sa environment. Ito po ay programa para sa Impact TV, Impact PH TV, no? Current PH TV, para sa kanilang video. Pero it doesn't follow na yung sinabi ko, yun yung kanilang opinion. Sa akin lang po yun, no? At saka sa maaari, sa mga kasama ko. Pero strictly speaking, sa akin lang po yun. Salamat po sa inyo.
See you next time.